Okay? It is an attempt to show that there is a distinction that needs to be recognized, but that distinction should not elevate the LGBTQ higher than the male or the female. Yun. Equalization lang naman ang hinahanap. Of course, I have been a practitioner for many years, and hanggang ngayon talagang ang struggle nitong policy na to ay mahirap. Kasi po, ang ating batas, yan po ang nag-establish ng policy. Sa isang society kagaya natin, ang nagdidikta po ng policy ay batas. So pag kunyari, ang policy natin ay pro-death penalty, maski sabihin po ng presidente na pro-death siya, unless magkaroon ng batas na nagre-reinstate nun, hindi po yun ang magiging policy. So ito po, Soji, ito po sana ang batas na maipapasa para magkaroon ng policy of equality for all. Unfortunately, and this is a commentary also on the LGBT, it is a challenge more than a commentary, no? Kailangan po talagang i-push ito. Ang nakakalungkot po kasi is, sa dami ng ating naipanalong party list, bakit ba hindi tayo makapanalo ng party list na LGBT na tunay naman na dapat underrepresented, no? Yeah. Yun ang nakakapagtaka because when we have somebody in Congress, both in the House and in the Senate, pushing this agenda alone, mas mabilis po ang proseso eh. For example, ito pong yung pong VAUSI, yung Violence Against Women and Children, sino ho ba ang makakapag-isip na mangyayari yan na ang the mere complaint ng isang babae na inabuso siya ng kanyang partner ay pwedeng paalisin sa bahay, hindi na sila magkita, pwedeng gawin at tutulungan siya. Required ang batas na tumulong ang pulis, ang barangay, lahat ng komunidad kailangan tulungan ang babae on a mere complaint. Yan po ay dahil yung Gabriela hindi bumitaw eh. Every year in and year out, talagang hindi sila bumitaw. And yan siguro ang kailangan natin gawin. Na kailangan magkaroon tayo ng representative na, of course, nandyan si Congressman Roman. But, she is a representative more of her district, even as she is a member of the community. So, marami kasing mga political issues na kailangan ding i-weigh. Yan ang nag-elect sa kanya, hindi naman LGBT community, kung hindi yung kanyang distrito. Yeah. So, kailangan niya i-serve yung distrito niya, no? So, I think yan ang number one. Kaya nakakalungkot nung tayo ay nakapagpatakbo, tapos in-exclude ng comment, hindi tayo umakyat sa Supreme Court para questionin yun. Sana yun ang chance, ano? Kasi if there is any group in our society na talagang marginalized, it is the LGBTQ eh. Yeah. Kaya ngayon, we are left with having to do this tingi-tingi. Kada city, doon ka sa policy nila, no? Kaya sa Quezon City, yung city council ay very open. So, nakapagpasa sila ng ordinansa. Kaya lang, pagdating sa implementation, may problema eh. Bakit? Kasi yung PNP, kasi yung barangay, medyo resistant. Diba? Dati-dati, I remember, pag ang isang babae ay ginulpi ng asawa niya, pumunta siya sa pulis, ang sasabihin ng pulis, away asawa lang niya. So, hindi nila, di ba, dinidismiss nila. Pero ngayon, hindi na pwede gawin yon because the anti-VAUSI law makes them criminally liable pag hindi nila tinulungan yung babae. So, ganyan dapat yung ating effort, no? Kailangan sana, yan ang ating policy na mai-push forward. Sa Manila, medyo hirap tayo. Lalo na kasi yung nga, forever councilor and now congressman nila, si Abante, na, I faced with him sa isang kaso tungkol sa freedom of expression. Alam mo, talaga sinurround niya ako at ng 45 other ministro at hindi! Get away from him! Invoking Jesus! Ginagawa ganon eh. Ini-impose nila yung religious, doon sa policy. Pero, I have heard Congressman Roman, and
if there is one thing that she has done for the LGBT community, napakita niya sa mga congressman na colleagues niya na she is better than them, she can be more diligent than them. So, nagkaroon ng acceptability dun sa kanyang pananaw. And siguro yan ang kailangan natin itulak. Kasi sa totoo, maski na siguro, sabi ko nga, medyo takot ka in the beginning, congressman ka, takot ka sa stigma ng LGBT. Pag nagkaroon ka ng kaibigan na nirespeto mo, nakilala mo na, ay, kapareho ko pala siya eh. Baka mas magaling pa pala siya sa akin. The respect will begin respect. And probably, yan din ang mataturn natin na finally magpabotos dun sa SOGI. Kasi yun po unfortunately, again, not a commentary, but a challenge to the community is, marami tayong mga membro ng ating grupo na nasa Congress, pero hindi pa handang lumantad. Di ba? At dahil doon, nire-resist nila kasi magkakabrand sila eh. Di ba? Sabi ko nga, ang pinakamalungkot para sa akin is, even in secret balloting that we have, hindi bumuboto para sa ating representative ang mga kasama natin. So siguro yung progress natin should be there. Kasi once we get somebody in Congress na walang tututukan kung hindi ito, kasi kagaya si Senator Ontiveros, talaga namang tinututukan niya, no? Kaya lang, ang dami rin yung political issues na kailangan sanggain. So pagka nagkaroon ng horse trading, kumbaga in exchange para sa isang political issue, ito ang unang ilalaglag. Parang ganyan. It's a priority. Yes. So I think that is the challenge that we need to face it. We need to have somebody who will win the votes for us because that somebody is doing this. Ito lang ang kanyang tutok. Yun lang. Yun. Bayo po. Kasi sa totoo,